For today's vlog, andito na naman nga kami sa Mexico ngayon. Yan nga pala ang view ng Mexico kapag nandito ka sa open deck. Grabe, ang ganda talaga dito sa Mexico. Makikita mo rin nga pala ang Allure of the Sea dyan, ang Royal Caribbean. Say hi sa mga Filipino na nagtatrabaho dyan. Grabe, sobrang laki ng barko nyo. At eto nga pala makikita mong view dito sa Deck 9. Makikita mo rin dyan ang panel ng Carnival. At ready na nga ulit ang mga akla para lumabas. O diba, rampa yarn. Ilan na naman nga ulit ang kasama kong lumabas. Halos araw-araw nga kami magkakasama. Para kami mga magkakamukha na. Walang ganun, Mars! Pauwi na nga pala ang dalawa naming friend dyan. Kaya ayun, nagkaayaan na naman na lumabas. Matagal-tagal na naman nga daw kasi sila makakabalik dito. Kaya ayan, nagbanding na ulit kami. At rumampa na nga si Akla palabas. Feeling babae yarn. Grabe, palabas pa lang ako ng ship. Ramdam na ramdam ko na talaga ang init. Pero ganun pa man, kahit mainit, makikita mo yung kalangitan na sobrang dilim. Parang nararamdaman ko, iiyak na naman ang kalangitan. Parang yung jowa ko before, lagi akong pinapaiyak. Walang ganun, Mars! Eme! At dyan nga pala kami pupunta sa LZ Hotel na yan. Mura nga lang pala ang entrance fee doon. Kaya nag-go na kami. At eto na naman nga ang bubungad sa'yo, ang duty free. Kahit saan may duty free, parang ako free. Avail na! Eme! Ang lakas talaga maka-fresh dumaan dito sa duty free, lalo na pag galing ka sa labas na sobrang init. Kaya naman ang iba dyan, ginagawa na lang tambayan para kunyari bibili. Walang ganun, bars! At paglagpas mo nga ng duty free, yan ang bubungad sa yung napakalinaw na tubig. Parang nung mga oras na nga na yan, gusto ko nang tumalon kasi sobrang init talaga. At paglagpas nga namin dito sa Three Amigos, nagkaayaan na kami na kumain na lang muna kasi sobrang gutom na talaga kami. Drinks nga lang pala kasi ang include sa entrance fee na babayaran namin. Kaya napagdesisyonan na lang namin na kumain na lang muna bago pumunta doon. At dito nga kami kumain sa Tokyo Valley, Manila. Iba-ibang mga nationalities nga palang kumakain dito, lalo na tuwing may mga dumadaong na barko. First time ko nga palang kumain dito pero sabi nila masasarap daw ang pagkain dito. Meron nga sila ditong piniritong isda, tortang talong, pinakbit na may hipon, dinuguan at pansit at meron ding pakanin. Hindi na nga pala ako nagsaya ng oras din at pumila na rin ako. $17 nga pala ang babayaran dyan. Eat all you can na. Pagkakuha ko nga ng pagkain, kumain na ako agad kasi sobrang nakakagutom na. Ay, grabe sarap naman talaga ng food nila dito. Feeling ko na sa Pilipinas lang ako. Sulit na sulit nga ang binayad ko dito kasi bukod sa mura na, marami ka pang choices. Tubig nga lang pala ang libre dito kaya kung gusto mo mag-order ng ibang drinks, may bayad din. Nung nakabangga ko nga to si Kuya, kahit busog na ako, gusto ko pa rin kumain. Charit! At after nga nun, pumunta na kami ng cashier para magbayad. Kinalabit nga ako ni Kuya, sabi niya siya na lang daw magbabayad. Ay, sobrang generous naman talaga. Sana more blessings pa yung dumating sa'yo. Sa sobrang bait niya ni Kuya Alan, halos halika na siya ni Kuya Joseph. Eme! Walang ganun, Mars! Ganda yarn. At after nga namin makapagbayad, umalis na rin kaagad kami dito sa Tokyo Valley, Manila para makapaglakad na kami papunta kung saan kami maliligo. Hanggang nakasalubong nga namin itong dalawa naming friend na namamasyal din. Rampa time! Marami ka nga rin pala makikita mga tiyanggi-tiyanggi dito sa Mexico. May mga souvenir, may mga pang-display at iba pa. Medyo may kamahalan nga lang pala mga souvenirs nila dito. Marami nga rin pala sila dito binibenta ang mga iba't ibang klaseng design na bags. O, diba? Fresh yarn. Walang ganun, Mars! At meron din nga pala sila ditong 7-Eleven, kaharap ang Royal Caribbean. At ilang minuto nga lang bumungad sa amin itong napakalaking cocktail na to. Sabi nga nila, free taste daw yan. Eme! Grabe, pasabog talaga sila sa mga display dito. Magjowa yarn. Bye forever! Ay, wala pala. Eme! At madadaanan mo nga rin pala dito ang Hard Rock Cafe, kaya umaraw-araw na rin ako. Grabe, sana all may gitara. At malapit na nga kami dito sa LZ Hotel hanggang nakasalubong namin tong kapatid naming kabarles na nakatayo lang. Kawawa naman si sis. At papasok na nga ako dito sa entrance ng LZ Hotel. Grabe, feeling ko ng mga oras na yan para akong celebrity. Ang dami kasi nakatingin sa akin. Echosera ka, Mars! At after ko nga makapagbayad, dilagyan na kaagad nila ako ng wristband. $18 nga pala ang entrance fee dito at ito na ang bubungad sa'yo. Grabe, ang ganda. Parang heaven on earth. Walang ganun, Mars! At habang inaantay ko ang iba namin kasama, ay nag-ikot-ikot na muna ako. Feeling celebrity yarn. Grabe, nakaka-relax talaga dito. Sulit na sulit ang binayad mo. At after nga makapagbayad ng mga friend ko, dumiretso na kaagad kami sa place kung saan kami mag-i-stay. Grabe, ang ganda talaga dito sa LZ Hotel. Ang lakas maka-vacation. At syempre, ng mga oras na umaura-ara na rin ako. Silitin mo ang $18, Mars! Grabe, ang ganda ng swimming pool nila. At dumiretso na nga kami ng mga oras na yan sa pwesto namin. Puntahan din nga pala kasi ito ng ibang mga nagtatrabaho sa cruise para maligo. Sharap yarn! Easy, easy. At pagdating nga namin sa pag-i-stayan namin, nag-ready na kaagad ako para maligo. Yung mga kasama ko kasi mamaya pa maliligo, kaya mauuna na muna ako.
Konti pa nga lang pala mga guests dito, kaya marami pang space. Grabe, apakaganda talaga dito. Napakalinaw pa ng tubig. Ay, nakaka-inlove naman talaga. Katabi nga lang pala namin yung Allure of the Sea at yung nasa kabila naman is yung Carnival Glory. Lagi nga pala namin kasabay itong Royal Caribbean na yan tuwing dadaong kami dito sa Mexico. Shout out po sa mga Filipino na nagtatrabaho dyan. Grabe, enjoy na nga kami ng mga oras na yan kasi bukod sa malino na yung tubig, ang lalaki pa ng mga isda. Yan lang sila sa paligid mo, paikot-ikot. Sayang nga, nakalimutan kong dalhin yung GoPro ko para nakunin ko yung mga isdang kasabay ko lumangoy. Ay, nakakasad naman talaga. Di bale, bumabalik-balik naman kami dito sa Mexico. Marami pa naman time para bumalik dito. Umahon na nga pala ako kaagad kasi gusto namin subukan yung swimming pool nila dito. Kailangan mo nga pala muna magbanlaw bago ka lumusog ng swimming pool. O, diba? Feel na feel yarn. Babae yarn. Keme! Hindi nga pala ganun kalaliman ng swimming pool nila dito, kaya okay din sa matatanda. Ganun din sa mga bata. Pwede ka nga rin pala uminom ng drinks dito habang naliligo. Hindi nga sila mahigpit dito, kaya nakakatuwa naman talaga. Ay, sobrang ganda naman talaga. Napakalinis pa ng tubig. Parang gusto ko na tuloy balik-balikan ito every time magdadakabi dito sa Mexico. Bukod sa mura na, maganda pa. Hindi nga lang pala ang pool na yan at ang dagat na yan ang pwede mong puntahan dito. Pwede ka mag-ikot-ikot dito sa maliit na pier nila. Kaya nga umara-ora na ako ng mga oras na yan para sulit naman talaga. Pag pupunta nga pala kayo dito, dapat may dala kayong sunblock. Grabing init talaga dito sa Mexico. Nakakasunog talaga ng balat. Pero sulit naman. Hindi mo nga pala panghihinayangan ng ibabayad mo dito. Kasi bukod sa mura na, napakaganda pa. Para ka naka-check-in sa private resort. Ay, pretty yarn. After ng ilang oras nga na pag-stay namin dito sa El Cid Hotel, napag-desisyon na namin na bumalik na ng ship. May pasok pa kasi kami, kaya kailangan na namin bumalik. May pahugas pa rin nga pala sila dito para hindi kumapit yung mga buhangin na dumikit sa paa mo. Ay, nakakatuwa naman talaga. Mamimiss ko talaga yung place na to. Sobrang babait pa ng mga taong nagtatrabaho dito. Hindi sila mahihigpit. Grabe talaga yung initim namin ng mga araw na yan. Hindi talaga tumalaw yung sunblock na nilagay namin. Ay, nakakasad naman talaga. Pero sobrang saya, sulit na sulit yung paglabas namin. Marami ka nga pwedeng gawin dito sa Mexico. Pwede ka mag-road trip kasama mga friends mo. Kagaya niyan, $100 nga lang pala ang presyo niyan. Kasya na ang 5 tao. O, diba? Bongga. Yan nga dapat ang gagawin namin nung una. Kaso hindi na namin tinuloy kasi nga baka maligaw kami. Baka hindi kami makabalik ng ship on time. Pero okay lang. Babalik pa naman kami dito. Marami ka nga palang souvenirs na mabibili dito. Pwede mong idikit sa ref nyo o kahit saan sulok ng bahay nyo. Keme! At dumiretso na nga muna kami dito sa I-95 building kung saan pumupunta ang mga Pilipino para mamili at kumain. Mamimili nga pala ng mga pampasalubong yung dalawa namin kasama pang-uwi ng Pilipinas. CCTV yarn. Marami ka nga rin pala makikita mga pictures ng crew dito na nakadisplay sa entrance ng building. Kaya ikaw na nanonood at nagtatrabaho sa cruise ship at nakita mo yung picture mo dyan, hello po! At after nga mamili ng dalawa namin kasama, dali-dali na kami bumalik ng ship. Yan nga pala ang entrance ng port, papasok ng ship namin. Yan pa nga lang, i-check ng ID mo kung nagtatrabaho ka talaga sa loob. May nagbebenta rin nga pala dito ng balot. Ay, ice cream pala. Charis! Sana all may gripo. At dinouble check nga ulit ng security ang ID namin kung nagtatrabaho ka talaga sa loob. Hindi kasi pwede na lumabas ka dito na walang dalang ID. Duty free again. Ay, nakaka-refresh talaga dito sa loob. May ino-offer nga rin pala tong port na bisikletang may upuan kung napapagod ka na maglakad. Nasa sayo na nga lang kung ilang ibabayad mo. Kaya nga yung iba naming mga guests sumasakay na lang dyan. Lalo na yung maraming mga dala. Ito nga ang bubungad sa'yo sa labas bago pumasok ng barko. Ang entertainment, nasasayawan ka. Hanggang dito na lang po ang video ko. See you in my next vlog. Bye!